So hello guys, kung bago ko pa lang like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist yan. So naimik na naman ulit sila. So patuloy tayo sa ating random topics, spiritual life and random topics in life 2024 to 2019. So importante yung pinag-usapan natin ngayon, okay? So bago ka muna papasok sa relationship, yung nakarang tatlong video, introduction lang, ito yung talagang deep meaning eh. Okay? So kung papasok ka talaga sa ganung plano, maghanda ka, gira kasi yan. Hindi yan biro, hindi yan laro-laro lang. Dapat matapang, hindi matapang manakit, matapang na makasurvivor. I will survive. Yun talaga yan. Babudget mo paano ang income, dapat ang parent, ang magulang o ang lalaki, focus na yun sa trabaho at kumita at paano mag-budget. Ang babae, alalay. Oo, yun. Ang mga bata, so tutulungan mo at tuturuan mo at ibibigay mo yung pangangailangan nila, giving their needs, para paglaki nila is maging mabait at masunuring bata. Oo. Kapag kasi kadalasan ko nakita na matigas ang ulo ang bata at pasaway, yung mga magulang din pinabayaan ang bata nila, wala silang time or di marunong magturo how to train their child. Basta may bata lang, ginawa lang nila, di paglabas is hanggang doon lang. Kailang is nandun sa Deuteronomy chapter 7 verse 21 to 30 na train a child while they are young, at sa Proverbs chapter 22 verse 6 iba yun. Saka yung itrain ang bata na pagkatulog, pagkagising, turuan mo sa kautosan ni God Yahweh, at sabayan din sa Japanese na paano maglinis at tamang pag-uugali. Yun ang ituro sa bata. Okay, habang hindi pa sila nag-aaral, ipalinis-linis sa bahay, tamang asal at turuan din sa Bible. Yun talaga na may trabaho ang magulang na hindi lang sila papakainin, hindi lang sila bibigyan ng bahay at damit o papakain lang ng bata, bibigyan mo ng mga pagkain. May trabaho din ang magulang para lumaki ang bata hindi pasaway. Hindi rin sila bibigyan ng may limit din sa cellphone. Hindi biro ang may bata. Okay? Kahit ibon nga, may hirap na nga eh. Paano na kung bata? Matigas talagang ulo ng bata ngayon. Lalo na ngayon mga bagong generation. Ako dati, okay pang mga bata. Ngayon mas matindi na. Lalo nang lumalaki ang bata, matigas ang ulo. Eh magpapasaway naman yan. Kung hindi mo sila naturuan, balik pa rin ang cycle. Ikaw dati, pasaway ka rin kasi dating tatay mo ganoon, din ikaw din pasaway ka rin, din ang anak mo maging pasaway din. So marami na pasaway. Di ba? Nagiinom man doon, nagbibisyuhan. Kasi ako makasabi kung wag ka magbisyo, magdroga, kasi hindi ako ganoon. Makadiman talaga ako kasi with quality talaga ako. Okay? Gusto ko na maayos at matino at buo at masayang pamilya. Ayaw ko na puro away, puro inggitan, hindi sumusunod, hindi nagre-respeto, hindi naghahanda. Mahirap yun. It's hard to maintain a family. Masaya naman, pero kung hindi mo makontrol lang maayos yan, parang impyerno yan, parang bagyo yan, magulo. Pag hindi mo alam yung sarili mo at hindi mo alam ano ang dapat gagawin. So paano malaman yan bago mangyari? Maghanda. Hindi handa sa kilig or sa kama, sa sexuality ka lang maghanda. Okay? At magpakasal ka muna. Yun ang tama at proper way. Magpakasal ka sa mga tao tama o right ba, right made, right check ba na tao. Hindi nagbibisyo doon, check mo religious, hindi puro balabarkada, yung mga good influence ba. Sikat kasi yung mga i-mention ko na mga bad na tao. Marami sila, marami nagiinuman, nagsisigarilyo, nagsusugal, nagmamanok doon, or kahit ano, sikat sila, may nagdodroga, ang daming taong ganun. Pero yung mga matitino, loyal at babait na tao, bihira na lang yan. Kahit religious, hindi pa babait, hindi pa perfect, lalo na kung walang simbahan, walang takot ng God Yahweh. Ang pinili mong partner at gwapo lang, madisgrasya talaga ang expectation mo. Anong klaseng disgrasya? Disgrasya na sasaktan ka, may tendency na possibility na iiwanan ka at sasaktan at maghanap ng iba. Lalo nang hindi siya alam sa family, hindi siya seryoso sa school,
Hindi siya seryoso sa buhay, gusto niya la sex lang iniisip niya. So pag ganun ang nahanap ng nagpapasaway naman. Magcha-challenge talaga. Ganun talaga. Kahit ibon nga, cha-challenge ka nga kung bata pa eh. Paano mo sumunod yan sa'yo? Oo, gira yan. Yun lang din na. Mamaya mag-usap tayo, bird. Yun lang din. Paano mo na hindi mapahiya ang bata? Paano mo ang tamang pagsabi ng bata? It's a challenge. Hindi naman sinasabi kong mahirap. Mahirap siya kung hindi mo aralan at hindi mo handaan natin. Oo. Masaya may bata. Oo. Excited. Pero ang problema dun is, can you provide? Can you teach? Can you train a child? Kung hindi natin siya maturuan, maging lumaki lang siyang pasaway. Isa sa maraming milyong pasawayng bata sa mundo. Oo. Nagdodroga doon, nagsisigarilyo, nag-aalak, hindi sumusunod sa nanay, tatay. Sayang lang ang pinaghihirapan mo pagpalaki mo sa bata. Kasi bakit ganun ang nangyari? Kasi hindi gabay sa utos ni God Yahweh. Hindi nagpapakasal. Hindi nagdadasal muna bago gumawa ng baby. I-pray mo na, God Yahweh, sana itong bata na itong babae, sana to. Oh, yun. Diba? Mahirap nga. Alam mo, i-challenge ka talaga ng bata mo. Oh, what if ang anak mo hindi kumakain ng gulay? Anong isasabi mo para kumain siya ng gulay? Paano siya babait tumulong sa'yo? Oo, hindi mo isipin ang skandal lang. Isipin mo, pag lumabas ng bata na yan, paano magbuntis na hindi mamatay si Mrs. Anong kakainin niya? Sa akin, sa mga buntis. Mamaya sa next video talaga, hanapin ko yun mga bawal. Ang bawal sa buntis is yung mga sobrang chocolate, sobrang gatas, mga fruits, vegetables, at kunting exercise, tamang tubig, tamang tulog ang babae para maganda at maayos ang paglabas ng klase na baby. Turuan mo rin siya habang nagbubuntis. May maraming aralan. It's a skill. Bakit ang iba na meron ng bata? Bakit ang bata nila ang tigas-tigas ng ulo kahit ang nanay di sumusunod ang anak? Bakit? Hindi mo naman pwede hampasan, papaluin yung bata mo lagi. Oo, mahirap din. Oo, kaya mong galit mo, kailangan mong makontrol yan. Oo, na paano mo rumispeto ang, kahit ibon nga nagre-respeto nga eh. Oo. Oo. Alam niya na seryoso ako, pero hindi ko siya sasaktan agad. Paalam ko sa kanya na, ganun. Kahit sa bata sa simbahan, daming pasaway ng bata. Hindi naman ako galit sa mga bata. Gusto ko naman ang mga bata, pero ayaw natin ang mga batang pasaway at makulit. Hindi sumusunod, naninira ng mga gamit. Paano mo yung ganun eh? What if hindi sumusunod sa'yo, nagsisunungaling? Ang bata, nagsaskandal doon. Paano mo yun maturuan ang tamang asa ng bata kung wala kang panahon? At wala kang alam. Kung nag-a-abroad ka, pumunta ka sa ibang bansa, ibibigay mo lang pera ang bata. Wala ang presensya mo. Nangangailangan din ng presensya ang bata sa sex as family life at relationship. Ilan mo? Ayan. Tigas talaga no kahit ibon. Yan lang talaga ha. Yan lang po guys. Okay. Ang tono ng pagsasalita mo, iaralin yan, paano mo makuha ang loob ng bata, na pakinggan mo rin ang bata. Intindihin mo rin, kailangan mo rin siyang pakiramdaman na mapakinggan ang opinion ng bata at saka i-explain sa kanya, ituro. Parang parenting na to eh. Sex, parenting, saka relationship. Ganun talaga yan. Yun lang din na basta yun talaga na kailangan talaga hindi naman tayo sa brutal, kailangan lang talaga ipaalam. Makulit talaga ang mga bata. Oo, kailangan talagang may playground yan, may playground area, at saka kailangan mo rin ng pera. Oo, hindi naman sa malaking pera, pagsimulan lang.
Yun lang din na basta hindi seryoso. Yun lang talaga na importante talaga na ikaw ay may alam. Sabi pa ni Ted Filon, ligtas ang may alam. Kung wala tayong alam sa ginagawa natin, pwede tayo madisgrasya. Magbuo ka lang ng batang pasaway kung hindi mo alam ang gagawin. O may pera, sabihin mo may pera ka, o may nagbibigay ng malaking pera sa iyo. Kung mag-jumble lahat ng gagawin mo, pagkasakit pa, pasaway pang bata, mahirap na i-handle ang sitwasyon. Okay, sabi ng ano ko na mga ibang bata na, bakit mo ko pinalabas sa mundo kung papaluin mo lang ko, sisigawan lang. Kailangan din na pagmamahal ang bata, pero turuan sila na hindi ko gusto yung ganon, mahal kita pero ayaw ko ng mga ganong gawain kasi gusto ko ang batang mabait, o ganon ba yung tono mo at yung intention mo, yung bata paano siya makinig sa iyo, at pakinggan mo rin, wag puro sigaw. Tono, anak, ayaw ko ng ganon kasi gusto ko, wag mo akong bantayan na magalit, love ka ni tatay, ni nanay. Yun, pag sa skandal lang isipin mo, pag magpasaway ang bata, papaluin agad, kukuritin agad, wag ganon. Ano yun, sabihan mo ng maayos ang bata, hindi pasigaw, hindi pa insulto, hindi mo ipapahiya ang bata sa maraming tao. Yun lang din na ano ba yung talagang professional way na pagpalaki ng bata. Then pagkatapos is hindi naman tayo sa perfectionist, hindi naman ako nanggaling sa perfect na buhay, perfect na pamilya. Gusto lang natin na buo at masayang pamilya. Diba? Gusto natin na handa, diba? Para mangyari yung buo at masayang pamilya, maghanda ka as parents. You are the leader. O kung may asawa ko, kaming dalawa leader sa mga anak namin, nagtutulungan kami. Yun dapat ang ilagay mo sa mindset. Okay, tumahimik ang ibon. Yun lang din na magpapasaway din pero alam niya. Okay, hindi ko yan binamapulit talaga, ano yan, on the spot talaga yan. Diba, alam mong gagawin. Pag nagpapasaway naman siya, challenging naman yun. Yan, pinano ko challenge niya ako yun lang din na medyo ganun na paano mo i-handle ang bata, hindi lang sa lumabas yan. Mahirap ang magpalaki, mahirap mag-alaga ng bata, galing sa sex talaga, may pamilya ka na, so paano mo i-handle ang asawa mo, ano isasabi mo, ano mong dapat gagawin pag magawa ang tama mo. So respeto yun. Isa po, magjowa kayo, paano makuha na magpakasal sa sayo, magtrabaho, handa yan, may step by step yan, may mga work by work yan. Yun, pag hindi mo hindi naman tayo sa soft lang, hindi ka rin matapang, lahat balanse lang. Yun lang din na basta alam mo na, kung hindi pa alam ang gagawin, mas matindi pa dyan. Kung natahirapan ka na sa ibon na naririnig mo ngayon, matindi talagang totoong bata. Yun lang din. Nasubukan ko iba-ibang klaseng bata na harapan ko, talagang pare-pareha, mahirap talaga, matindi, sumusuway talaga yan, masunurin talaga yan. Ang trabaho ng magulang is to guide their little child. Kung ikaw lalaki, i-guide mo ang asawa mo, at ikaw babae, i-guide mo yung anak mo. Kasi ang lalaki nagtatrabaho doon, yun talagang conventional work or traditional work. Kung hindi mo marunong magturo ng bata, madisgrasya lang talaga ang mangyayari. Okay? Kung papasok ka sa scandal at relationship at family life, magsama-sama na yan, halo-halo na yan. Yun. Challenge niya talaga ako ngayon. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.